Amen. Tayong lahat po ay magsitayo at buksan po natin ang salita ng Diyos. Leviticus chapter number 6. Leviticus. Leviticus chapter number 6. Isang talata lang po ang nais kong tingnan natin. At nariyan po sa verse number 13. Ang sabi ng salita ng Diyos, the fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Let's read all together. Ready? Go. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. As I tell you often, ang bawat salita sa Biblia, yan po ay galing sa bibig ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang Biblia, ilagay mo sa puso at isipan mo, salita yan ng Diyos. Hindi salita ng presidente. Hindi yan salita ng sino mang hukom. Salita yan mismo ng Diyos na naglalang ng langit at lupa. At maraming salamat na yung salita ng Diyos ay isinalin sa Ingles at nakarating sa ating panahon para maunawaan natin. Kaya kung ikaw ay pupunta sa simbahan, narapat lamang ng isipan mo ano ang salita ng Diyos. Na yan. This is the word of God this morning. The fire shall ever be burning. Yan po ang nais ko na tingnan natin. So ano ibig sabihin ng the fire shall ever be burning? Ano ang kahulugan nito sa atin? Ano ang sinasabi ng Diyos sa ating panahon? Sa atin mismo, kagaya ng awitin kanina, it was for me He died. Ano totoo, God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave Himself a ransom for many. Pero dapat ang isang tao ay maintindihan niya na hindi lang for many, kundi para sa iyo mismo. There is a main difference. Nung ako'y naipag-usap, sabi ko sa isang kausap ko na sino-soul winning ko, sabi ko, for all have sinned and come short of the glory of God. Inaamin naman niya, lahat naman tayo makasalanan eh. Sabi ko, di makasalanan ko. Ay, hindi naman. Biglang hindi naman. Hindi niya maamin na makasalanan siya. Pero naiintindihan niya, lahat ay makasalanan. Pero kung siya na, hindi na daw siya makasalanan kasi hindi naman siya ganito at ganyan. Hindi siya kumpara sa iba. When we talk about the Word of God, para maging pakinabang sa iyo, dapat hindi mo lang maintindihan the general message of the Lord, but you should see it at it is the message from God for you. Dapat para sa iyo. Kaya ano itong kahulugan nito sa akin? Ano ang sinasabi ng Diyos? Let the fire shall ever be burning. What is that fire? That it should be burning in my life. Well, yan po ang nais kong dalhin sa atin sa umagang ito. Let's pray. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Muli ikaw po ang mangusap. Holy Spirit of God, I pray, gamitin mo nga po ang inyong abang lingkod upang maipahayag ang inyong salita. At kami po ay maging kapakinabangan ito sa amin. Patawad sa aming pagkakasala at pagkukulang, patawad sa aming pagmamalaki. Help us to understand it the way you would want us to understand, not in our own. Ikaw po manguna sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. The fire shall ever be burning. Ang salitang apoy, yan po sa salita ng Diyos magmula sa Genesis hanggang sa Revelation,
ay malipit gamitin ng Panginoon. And I know that you also know what fire is. Alam mo yan, ginamit mo yan sa pagluluto kanina. Sino nagluto kanina? Oo. Nagluto ka, kailangan ng apoy. Pwede bang magluto ng walang apoy? Kailangan ng apoy. At alam natin na ang apoy ay mainit. But you know that the Bible also speaks that the fire is the judgment of God. Mga bata, makinig. Dito tingin. Dito, makinig. Ang apoy sa Bible, ay hindi lang yung apoy na ginamit mo sa panluto. Pag sinabi ng Bible na apoy, isa pang sinasabi niya, yan po ay tanda ng judgment ng Diyos. So tanda ng judgment ng Diyos. Yung paghatol ng Diyos, hahatulan ka ng Diyos, hinahatulan ka ng Diyos ngayon. At nahatulan na rin tayo ng Diyos. So yun ang dapat ng tandaan. So paano tayo? What is this fire na nagpapatunay na ito'y judgment ng Panginoon? Sa Matthew chapter 18, makikita natin na ang apoy na yan ay tinutukoy na is the eternal lake of fire. Tingnan po niyong Matthew 18, verse number 9. And if thine eye offend thee, bata, makinig dito na. Tama na yan. Pag nasa simbahan, makinig ng salita ng Diyos para may natututunan. Okay. Okay, fire. Fire is eternal like a fire. Tingnan nyo sa Matthew chapter 18, verse 9. If you have a Bible, you can open it. If none, then makinig po kayong maigi. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. So pag nagsalita ang Diyos patungkol sa apoy, ay hindi lang niya tinutukoy yung apoy na ginamit mo para magluto, yung apoy na ginamit mo para sunugin yung mga basura mo, pero tinutukoy din ng Panginoon is a hell fire, yung apoy na hindi namamatay. Yung apoy na yan, ginagamit natin namamatay, nawawala, naaapuhap. Pero isa sa salita ng Diyos na tumutukoy sa fire is also hell fire. At yan po ay hindi namamatay kahit kailan. At yung apoy na yan, where can you find that fire? Not on earth, but in eternal lake of fire. That is eternity doon sa impyerno. At yan po ay lugar. Hindi dito ang impyerno, kaibigan. Dito ang apoy na yan ay namamatay. Pero sa impyerno, lugar din po yan na ang apoy ay hindi namamatay. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, alam mo maigi pa na wala kang mata, pero ikay hindi pupunta doon sa impyerno. Kesa sa may mata ka nga, dalawa, maganda ang iyong vision, 2020 vision. May mata, maganda, tantalizing, inayos-ayos mo pa yung matang yan. Pero sabi niya, mapapakinabangan mo ba yung matang yan? Habang ikaw ay nandoon sa impyerno na ikay sinusunog, nararamdaman mo the torments of hell, the heat of hell. Sabi nga, mas maiging wala ka niyan. Mas maiging nga rin na wala kang kamay. If you read through Matthew chapter 18, nung sumunod pa na verse, may kamay. Biro mo yan, may kamay ka nga, pero masusunog naman. Maigi pang wala kang kamay, maigi pang wala kang paa, basta wala ka doon sa impyerno. Sapagkat yung apoy doon ay hindi namamatay. It is an eternal lake of fire. That's the judgment of God. At yan po ay judgment niya sa lahat ng mga makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. Dapat lang masunog doon sa impyerno.
Pero maraming salamat sa Panginoon na mayroong Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tanging paraan para hindi ka mapunta doon sa apoy na yan tinutukoy ng Bible. Si Jesucristo lamang, siya yung Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus, inilibing at muling nabuhay upang ikaw at ako ay hindi na mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Pero gusto kong maging maliwanag sa iyo na ang Kristong ito, hindi siya nangangailangan ng tulong mo, ng iyong pagpapakabait para ikaw ay makapunta ng langit. No! He has done all for you. Hindi nawawala ang kaligtasan na kanyang ibinibigay. Kaya nga kapag ikaw, nakita mo ikaw ay nagkasala at ikaw dapat parusahan doon sa impyerno, but you know that Jesus died for you, bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Because He is the only way, the truth, and the life. At pagtiwalaan mo ang Kanyang sinabi sa Kanyang salita, that as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Magtiwala ka sa Kanyang salita. Ang sinabi niyang, sino mang lalapit kay Kristo ay hindi na mawawala. Hindi na pupunta doon. Pero kung hanggang ngayon, ikay nagdududa, pag tinanong ka saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, ay hindi mo pa rin alam, kinakailan lumapit ka na kahit nandiyan ka sa upuan ngayon. Kanino? Kay Kristo. At tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Because He can save us from this judgment in the eternal lake of fire. At kung ikaw ay ligtas na, ay dapat ikaw magpasalamat that you have been saved from the torments of eternal lake of fire. At kung ikaw ay ligtas, at ikaw ay hindi ka na pupunta doon, ikaw ay lalaki, tumayo ka at magsabi ng malakas na amen. Amen. Pero maraming mga hindi pa. You see, that's eternal fire. Pwera biro. Walang pagbibiro yan. Pwede dito sa lupa, binibiro-biro nilang kahit saan ka ba magpunta, kahit sa impyerno pa hahanapin kita. Pagkatapos ay meron pang isang patalastas na nagsabi, ay doon sa impyerno ay mainit, magdala ng halls. Yung ginagawang kalokohan ng mga taong yan, binibiro nila ang impyerno. Just wait until you go there. Tingnan natin kung mabibiro mo pa ang impyerno. Hindi biro-biro ang impyerno. Because that's a judgment of God. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa akin ngayon, huwag mong bibiruin ang impyerno sapagkat yan ay lugar na totoo. And God did not prepare this place for you and for me. He prepared that for the angels. Pero kung hindi ka lalapit kanino kay Kristo, hindi ka maliligtas kahit kailan. And one day, when you die and leave this earth, you will find yourself in hell, kasama nung isang mayamang lalaki. Doon ay kwento ng Panginoon ng kasabayan ni Lazarus. Mayaman kasi, doon kapag mayaman ka nga naman, di mo nararamdaman na may kahirapan. Siyempre, kagaya nito, hindi naman natin nararamdaman yung impyerno. Malamig eh. Kaya nga nakakoat pa eh. Kasi may aircon. Alam mo, pag mayaman ng maraming mga tao, naisip niya walang kapahamakan. May kapahamakan, mamamatay ka rin. Parang wala tayong kaproblema, may makakain na naman mamaya. Pero alam mo ba, kahit kumain ka, pwede kang mamatay? At pag ikay namatay, punta ka sa impyerno. Yan ang dapat mong tandaan. And that hellfire, yung sinasabi, the fire shall ever be burning. It talks about hell. Kaya nga ngayon pa lang, dapat ay magsisi ka na ng iyong kasalanan at ikay tumanggap kay Kristo, lumapit ka sa Kanya so that you will be freed from the judgment of hellfire.
Hindi dahil nagsisimba ka ng Baptist Church o kaya may hawak ka na Bible, ikaw ay saved na. Uy, ako naman po ay pupunta sa langit. Bakit? Hindi naman po ako nag-agrabyado ng mga tao. Kahit hindi ka nag-agrabyado ng mga tao, wala kang ginagawang masama sa iba, may ginawa kang masama sa Diyos. Ang issue doon ay yung ginawa mo sa harapan ng Diyos. Hindi yung issue doon sa kapitbahay mo kasi sa mga mahal mo sa buhay o kaya sa kaibigan mo. Ang issue yan ay sa harapan ng Diyos. Ang impyerno ang Diyos mismo. That's the judgment of God at ikaw ay pupunta doon if you do not take heed. Kaya dapat lamang na ikay maligtas ngayon. Maraming salamat, may mga tumayo na naligtas. Yung mga hindi tumayo, hindi ko alam. But if you are saved this morning, say aloud, amen. Fire is the judgment of God. Fire is still a judgment of the Lord as in our trials and temptations. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 in verse number 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Tingnan pa sa 1 Peter chapter number 6. Walang chapter 6. 1 Peter. Hanap naman kayo eh. Sorry, I don't know, 1 Peter. Okay. Nawala sa aking listahan kasi yan eh. Which is to try you. My brethren, do not be of that fiery trial. Tingnan natin. Tulungan nyo nga ako. Sige. 4:12, 4:16. 1 Peter. 4:12, okay. Hanggang 16. Tingnan po niyo. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Ang pag ikaw ay ligtas na, there is always a fiery judgment. Ibig sabihin yan mga pagsubok sa buhay. Ang pagsubok sa buhay, mga kapatid, ay yung ginagawa mong tama para sa Diyos, pero mali pa rin at nakakatanggap ka pa rin ng mga masasamang mga bagay. Yung ginawa mong pagnanakaw at pinalo ka, makinig mga, pinalo ka dahil sa pagnanakaw mo, hindi yan trial. Yung ikaw ay hindi nagbalik ng tithes, taas nawalan ka ng pera, hindi yan trial. Palo yun ng Diyos sa'yo. Yung ikaw ay hindi nag-soul winning.
Pagkatapos may nangyari sa'yo, wag mo sabihin, hindi ka nag-soul winning, kundi nagpunta ka pa ng disco house. Pagkatapos ay nakuryente ka doon sa disco. Wag mo sabihin, talaga naman ang pagsubok ng Diyos. Anong pagsubok yun? Hindi yan pagsubok. Pagkasalanan ginagawa mo, hindi pagsubok yan. Iba yung pagsubok sa palo ng Diyos. Palo ng Diyos yan. Kung anak ka ng Diyos, papaluin ka. Amen. So yung tinutukoy ko dito, na fiery trial, the fire also talks about your sufferings for the Lord. Kagaya niyan, imbis na magre-review ka, magpa-practice ng choir. Pambihira, imbis na mau-honor tuloy, sayang. Imbis na 95 yung nakuha niya, 94 lang nakuha niya. Hindi ba bagsak, Pastor? Hindi ka na. Mag-aral ka para hindi ka bumagsak. Dagdagan mo yung oras ng aral. Amen. Yung iba naman kasi, gagamitin ng choir o kaya ang ministry para hindi mag-aral. Parang yung ibang mga kabataan, ay pupunta ko ng simbahan Hindi ako makakapaghugas ng pinggan. Hoy! Anong hindi ka makakapaghugas ng pinggan? Bumangon ka ng maaga at maghugas! Inuusig ako ni nanay lagi pag pumunta ako doon. Church ka ng church! Pagkatapos hindi mo naman naaayos ang iyong kama. Inuusig, hindi ka inuusig. Hindi yan trial. Ang trial, ginagawa mo na lahat, and then you have to suffer. Yan po yung trial. You suffer as a Christian, and that is fair. Kaya kinakailangan mapagtagumpayan mo yun. Pag nagtagumpay ka, ang sabi ng Panginoon, you will not suffer loss. Dahil yan ay trabaho mo sa Panginoon. Kakanta, pupunta ka ng simbahan. Lahat ay gagawin mo para sa Panginoon. Magsusundo ka, pupunta at magbibigay. Aawit ka sa Panginoon. Pero alam mo, wala ka ng backlogs. Wala mo na lahat ng mga dapat mong gawin, nagawa mo na. Pagkatapos ay may problema pa rin. Yun, yung pagsubok. Hello? Mali kasi kaisipan natin sa pagsubok Ang pagsubok, basta nahirapan ka, sinusubok ako. Ay samantalang ang dami mong hindi ginagawang tama sa salita ng Diyos. Pag hindi ka gumagawa ng tama, ay dapat kaya nga ang tanong lagi pag nahirapan ka, bakit kaya ako nadulas? Bakit kaya nagkaganito buhay ko? Bakit kaya? Ano bang kasalanan ko sa Diyos? Dapat ganoon. Hello, amen? Ay, yung iba hindi. Ay, pagsubok yan. Pagsubok kang nalalaman. Akala mo naman biblical ka. Hindi. Sabi ni Apostle Peter, alam niyo, if you be reproached for the name of Christ, happy are you. Pero let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a marites. Busybody. Yan, busybody yan. Yun ba yun, Pastor? Oo! Yung anong lagi ng latest? Mare, anong latest? Pare, anong latest? Ayan lagi. Busybody yan. Nakikialam sa mga hindi dapat pa nakikialaman. Yan ang busybody. Biro mo yan dyan ka nagsasuffer. Kaya nag-aaway-away yung mga kaibigan mo dahil sa'yo. Sa mga bagay na wala ka namang alam, ay kwento ka ng kwento. Sasabihin mo, nagsasuffer ka. Hindi ka nagsasuffer. Napapalo ka. Pero kung ikaw, nagso-soul winning, pagkatapos may problema, nagbibigay ka sa gawain ng Diyos, pero may problema, nagbigay ka na naman ng iyong offering, lahat ng mga ginawa mo, maging sa pledges natin kanina sa pew. Amen. Yun ang talaga sinasabi na fire.
Biro mo, ang bihira. Ang pledge pa ako ng 5,000, bibili pa sana ako ng ganito eh. O, di suffering para lang sa Panginoon yun eh. Yan, totoo. Kaya hindi ka tuloy nakabili ng bagong medyas. Bakit? And that's a suffering that we ought to indeed heard of. So yan po yung tinatawag natin na fire. Dito sa ating text, maliwanag, if you get back to Leviticus, the fire that is also being talked about is the fire for service. Yan sinasabing para ang Panginoon ay ubusin niya yung offering. Ito yun. Sa Old Testament, ang mga offering natin sa Diyos, di kinakatay yan pagkatapos sinusunog. Pag sinunog mo yan, kailangan mauubos yan. Sinong gumagawa niyan? Ang Diyos. So nagbigay siya ng tamang apoy. He gave a fire. At ang sabi niya, hindi po pwede na yung apoy na yan ay papaltan mo ng iba. Dapat yung apoy na galing lamang sa Diyos ang gagamitin. Hindi po pwede pwede ka kasing gumawa ng apoy. Di ba nakakagawa? Sino nakakagawa ng apoy? Sino sa inyo na kaya niyong gumawa ng apoy sa bato? Meron ba? O sa gas stove? Oo, di ba? Kawayan. Yan, kawayan. Ano pa? Sa bato, di ba yung kinikis-kis lang? O sa lighter. Sino? May kakayanan dyan. Nakakagawa ka ng apoy. Pero sabi ng Diyos, ayaw niya yan. So isang araw, nagbigay siya ng apoy para gamitin sa templo. At ang sabi niya, yan lang yung apoy, kaya the fire should always be burning. Kaya doon sa Old Testament, lagi, noong ibinigay ng Diyos yung apoy, mayroong mga tao na yun lang ginagawa niya, kundi paningasin lagi yun. Naglagatong lagi. Nandoon siya, nagagatong. Kaya maraming gawain yun, hindi po pwedeng mawala yan. Dahil nung mawala, mayroong gumawa ng ganyan sa Leviticus chapter 10, na priest din, nag-offer, but they used a strange fire. Hindi yung apoy na ibinigay ng Diyos, pinatay sila ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng ibang apoy. Dahil yan ay offering para sa Kanya. See, do not offer a strange fire. He said, kailangan yan sa service natin sa Panginoon. Kailangan natin yan sa burnt offering. Kaya tingnan po ninyo sa Ephesians chapter 5. So anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Tingnan nyo sa Ephesians chapter 5 and verse number 2. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Tandaan mo, kung ikaw ay ligtas, sabi ng Panginoon, Christ hath loved us and hath given Himself for an offering and a sacrifice to God. Yung katawan ng Panginoon was a sweet-smelling savor in the eyes of the Lord. Why? Because He was led by the fire. And what is that fire? The Holy Spirit. He did things by the Holy Spirit. He was powered by the Holy Spirit. Tingnan po ninyo. Sa Luke chapter 1 verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Kaya nga, doong kausap ng Panginoon, ng messenger, rather, si Mary, sabi niya, paano yun ako magdadalang tao? Wala pa naman akong asawa. The Holy Spirit will overshadow thee. At yung bata na lalaki dyan sa iyong sinapupunan, yan ay magiging anak ng Diyos because the Holy Spirit will overshadow thee. So yun yung the Holy Spirit. Now, yan din po ang sinasabi ng Panginoon. So when He was led to the wilderness, when He was doing things in miracles, He always did it in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi niyan, ang ginawa ng Panginoon
was given himself for an offering and a sacrifice to God as a sweet smelling. Tinanggap ng Diyos. Look, ladies and gentlemen, Jesus is the Son of God. Jesus is the eternal Word. He thought it not robbery to be equal with God. Pwedeng hindi niyan hingin the leadership of the Holy Spirit because He is God. But as a man, He had to humble Himself. That's why He was a sweet-smelling savor. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagpapakababa niya, everything He did was a sweet-smelling savor. Tingnan niyo sa 2 Corinthians 2:15. For we are, this time, Apostle Paul is saying, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved, and in them that perish. We are unto God, what? A sweet savor. Ganon din po, tayo na naligtas. Are you saved? Yung ating mga gagawin, yung ating mga, ang ating mga trabaho sa Panginoon, must indeed be burnt by the fire. Hindi yung sarili natin, it must be by the power of the Holy Spirit. Sapagkat yun lang yung tatanggapin ng Panginoon. Kaya nung sinasabi na ba, let the fire burning, He's telling us, ladies and gentlemen, let the Spirit of God convict us. Yan po ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is real. Kung ikaw ay ligtas, He dwells in you. Nariyan ang banal na Espiritu. And what does He do? First, ang sabi ng John chapter 16, verses 7 and 8. Tingnan po ninyo ang salita ng Diyos. John chapter 16, verses 7 to 9. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. And when He is come, He will what? Reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Reprove. Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu. He reproves us of our sin. Kaya kahit pa, ano bang mag-isa ka, saan ka man naroon, the Holy Spirit is with you. Siya nagpapaalala sa iyo, nagsasabi, oy, mali yan, mali magnakaw, mali yung ginagawa mo, laro ka ng laro na naman ng ML, hindi yan, kayo nagsusugal na naman, hindi yan. The Holy Spirit is reminding you, He reproves you of your sin. Kaya dapat matutunan mo bilang anak ng Diyos to be indeed convicted by the Holy Spirit. Kapag ikaw ay nasa simbahan na ikinig ng salita ng Diyos, ipinaalala ng Panginoon ang mga malimong kaisipan, malimong ginawa, maling decision sa buhay, He convicts you of your sin. Kaya nga, at the time when the pastor says, ikaw ay dapat magsuko ng buhay mo, isuko mo yung kasalanan mo, the Holy Spirit pricks your heart. Bakit hindi mo ilapit sa Panginoon? Every time you come to church, every time you read the Word of God, He convicts us because we are not perfect. Sinong perfecto dito? Wala. Lahat tayo nagkakamali. Yung iba, obvious nga lang. Yung iba, patago. But the Lord sees the heart. Kaya kinakailangan, let Him work. Let Him work, let Him convict you of your sin. Mga bagay na ginagawa natin maling kaisipan patungkol sa Diyos. Let us let Him convict us of His righteousness.
Dapat ay na-convict ka yung katuwiran ng Diyos, hindi yung katuwiran ko, hindi yung katuwiran ng sanlibutan, hindi yung katuwiran ng institusyon kung nasaan ako, but the righteousness of God Himself. Kaya kung mali na yung kanilang pinaiiral na batas, ay ang isang anak ng Diyos ay sasabihin niya, no, that is wrong. Kahit lahat ay tanggap na nila. Tanggap na nila ang third and fourth and fifth gender. Tanggap na nila yung LBTQ, RSTU, VWXYZ. Pero ang isang anak ng Diyos, sasabihin, dalawa lang ang create ng Panginoon, babae at saka lalaki. Tanggap na nila ang marriage ng parehong lalaki at babae. Pero ang isang anak ng Diyos, no! I have to be convicted of the righteousness of God, not the righteousness of the society. Tanggap na nila na ganyan ka, ay kung ganyan ka, yan ay mali sa harapan ng Diyos para ka sa Panginoon. Let us be convicted of His righteousness. Let us be convicted of judgment. Ang judgment ng Diyos kung minsan natatamaan ka. Kaya kung natamaan ka doon sa judgment ng Diyos, ay huwag mong sisihin ang Panginoon. Natutuwa ka na natatamaan ng judgment ng Diyos yung iba. Pero nung ikaw na sa iyo na, gusto mo exempted ka? Let us be indeed convicted. Let the fire burning. To let the fire burning means that the Holy Spirit should keep on leading us. Kaya ang sabi ng Luke chapter 24 verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Dapat talagay ang leadership ng banal na Espiritu. As Christ was led to by the Spirit in the wilderness. Mahirap ang wilderness. Pero hindi nagreklamo ang Panginoon. Marami sa atin, pag dinala tayo sa wilderness, sa mga kahirapan, sa gutom, sa pasakit, nagtatampo na tayo sa Diyos. Akala ko ba kapag susunod ako sa Kanya, magandang buhay ko. Pagkatapos ngayon ay ganito, naghihirap yata ako. Ba't may kasakitan? Ba't may pasakit sa iyong katawan? You know, to be led by the Spirit is not to be led in an ecstasy. Dahil, alam ko, ba't kaya ako naging Baptist? Nawala na yung aking business. Ano ba business mo? Magtinda ng alak. Ano pa mga... may mga kahirapan sa anak ng Diyos. Hello? May mga problema pa rin. Tingnan nga si Apostle Paul. Look at what happened to him. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse number 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Alam mo kung bakit dinadala ka sa problema ng Diyos? Para makaranas ka ng comfort na galing sa Diyos. Naghahanap ka ng kaaliwan, yung magiging masaya ka sana. Sa gitna ng maraming mga problema mo sa buhay. Sa gitna ng mga gusto mong gawin, pero hindi mo na magawa. And you are hardened up. Do you know why God is leading you into the wilderness? Because He wants you to experience the comfort that comes from the Holy Spirit. Na kahit magulo na ang lahat ng sanlibutan, and yet you still enjoy the peace of God. Let the Holy Spirit lead us. Even if that leading of the Lord means tayo magugutom, means there is suffering. Let Him lead. Why? Because He is your comforter anyway. Yan na, masarap mahiga yung may comforter.
mahirap yung humiga nang wala kang comforter. Tama? Pag diyan ka hihiga, sakit yata sa likod. Tama? Pero pag nilagyan ka ng comforter, wow. Amen. So kahit saan ka magpunta, basta may comforter, saan ka man matulog, saan ka matulog, sa mga wala, sa ilang, maglagay lang ng comforter. Amen? Ay, di sarap tulog. Oh, kahit nga sa simbahan, comforted ka eh. Tulog na tulog ka pa. Oh. So if you're a Christian, let the Spirit lead us continually. Let the fire burning. And let the Spirit work in us. Pag sinabing let the fire burning, it means that we should not quench the Spirit. Dapat po, mga kapatid, we ought not to let the flesh live, but the Spirit that is in us. Yan ang dapat pairalin natin sa buhay. Pag sinabi ng quench not the Holy Spirit, ay dapat lamang layuan mo ang mga kasalanan. Layong-layo ka dahil ang nagpapahirap sa buhay natin kasalanan. Ama, pag may iniingatan kang kasalanan, kahit anong gusto mong maging masaya, you will never be happy. Huwag kang magtago ng kasalanan, kapatid. Huwag kang magtago diyan sa isip mo. Huwag kang magtago diyan sa puso mo. Because there will always be bitterness, and that bitterness will grow. And it will eat you up. At di ka na makakabangon. Quench not. Akala mo yung kamunduhan magbibigay sa iyo ng kasiyahan. No way, Jose. Ang lahat ng mga binibigay ng mundo dito sa atin, they will not give you happiness. They will not give you joy. They will not give you comfort. Sin and worldliness always creates problem in you. Yan mga mahilig na manood dati ng mga sine. Mga CD noong panahon wala pa yan. Sinasabi na movie marathon. Kapag meron bakasyon, mag-movie marathon sila. Sa kanilang bahay, nandoon. Sunod-sunod yung mga pelikula na kanilang pinanood. Tingnan nyo, nangangalumata na kayo. Hindi naman naging masayang buhay. Lahat ng mga napanood mo, it cannot give you comfort. Only weariness of the soul. Kaya yan ay baguhin mo. Let the fire burning. Let the Holy Spirit work. Quench not the Holy Spirit. Layuan mo na ang mga bagay na yan. Saan ka nalululong? Sa ML mo? Saan ka nalululong? Sa bisyo mo? Saan ka lulong? Kaibigan, dapat lamang matutunan mo, quench not the Holy Spirit. Tinatawag ka ng Diyos, kaya ka hindi makapagsuko because you are in bondage. Sino bang pumipigil sa'yo? Let the fire burning. Kinakailangan banal na Espiritu siyang ating susundin. Let us work. Let us make Him work in us and not our flesh. Ngayong umaga, kumusta ang apoy na yan? Is the fire still burning? Kung ikaw ay hindi ligtas, I'll tell you the truth. The fire of hell is waiting for you. Pero ang mga ligtas, well, at the time when there is problems, let the fire still burn. Kailangan natin yun. And let the Holy Spirit work in our lives. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat kong muli. Sa pagkakataon, pinagpalo mo sa amin. I pray that you would bless the invitation. Ikaw nga po maunguna. May you fill this altar with people
who would want the fire to be burning. Kaya manguna ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyayam, kumusta yung apoy sa puso mo, kapatid? Ba't hindi tayo muna lumapit sa Panginoon? Lord, isuko mo yung mga dapat kong isuko. Yung mga tinatago mong kasalanan, ilapit mo sa Diyos. Yung mga nais mo na tanggalin sa buhay mo, come to the altar and talk it out with the Lord. Punta lang dito sa altar, may pag-usap. Alam kong tinatawag ako, Panginoon, but there is so much. There is no fire. Here am I, Lord. I want indeed to be offered as a sweet-smelling savor in you. Panginoon, nandito ako, naggagawa sa gawain mo, pero wala na ang fire. I just use my own flesh. Forgive me, Lord. Nakasanayan ko na lang, Panginoon. Nasanay na lang ako ng gumagawa. Kasi ito yung activity. Lord, forgive me. The fire has already been quenched. Kung may kasalanan ka, ilapit mo sa Panginoon, kapatid. Ilapit mo. Huwag mong hayaang manlamig ang iyong buhay. Kino-convict ka ng banal na spirito.